What is up guys? Biglaan mapapatest ride tayo ng Z900. May kausap na tayo dito sa Z900, si Sir Albert, shoutout. At ngayon, itong Z900 ni Boss JMSB, ito po yung channel niya, YouTube channel niya. Subscribe po kayo sa kanya, ganda rin po ng vlog niya. Sarap. So di na muna ako magsasalita. Enjoyin ko to. Lakas. Gusto ko to. Gusto ko yung power niya. Parang MT-09 na hindi aangat. Sarap. Lakas din. Grabe. Nakakatawa. Sarap. Parang sabi ko, tuloy na. Lakas ah. Grabe. Parang naiwan utak ko eh. Ulitin ko lang yung comment ko. MT-09 na hindi ako takot isagad yung RPM dahil alam kong hindi aangat. Medyo hindi kasi tayo sanay sa motor na umaangat yung unahan kasi prone to death wobble yun eh. Or hindi man prone to death wobble. Siguro talagang hindi lang tayo sanay sa ganun. May mga rider katulad ni Boss Vince na nakuha niya agad na talagang umaangat yung unahan nung MT-09. Okay lang sa kanya. Hanap ko kasi sa motor pag may power, stability, yung bigat. Alam mo yun, tingnan natin pag nakagamit tayo MT-09 kung meron na tayong skills or lakas ng loob na paangatin yun. Pero hindi naman siya kailangan. Kumbaga, nakaka-curious lang balikan, no? And then, siguro may point na parang ang lakas niya 0 to 100 kaysa kay Z1 dahil mas magaan. Or, depende pag nakagamit tayo ulit ng Z1. Sarap, no? Sarap yung pag drag race eh, no? Saka sarap ng shifting eh, no? Kaya lang di daw nila narinig nung nandun na tayo kasi hindi pa siya nakaka-delete. Pero sa camera, ayun ko lang kung narinig nyo, no? Sana na-enjoy nyo. Thank you, Boss James. Subscribe din kayo sa kanya sa JMSB na YouTube channel niya. Magaling din to magsalita si Boss James. Maayos din yung vlog niya. Yung North Loop nila, ang ganda nun. Parang sanay na talaga siya mag-vlog nung ginawa niya yung vlog niya na yun. And ayun, kung magkaroon kami ng ride ni Boss JC in the future, makikita niyo ako dun sa other point of view. Pero sabi ko nga sa kanya, takpan niya yung face ko. So nag-request na nakaraan yung isa sa nag-comment sa vlog natin na shoutout sa'yo, boss. Kwentuhan ko kayo kung paano ko nagsimula, paano naging Motowell, at ano yung goal ni Motowell para dito sa channel na to. Yun sa mga pag-e-edit ko, yung mindset ko, sino nag-inspire sa akin, ano yung creative thinking ko pagdating sa motovlog, ano ba yung gusto ko marating sa motovlog, ano yung gusto ko i-share sa inyo. Boss, shoutout kita sa vlog. Ano name mo ulit? Louie. Shoutout Boss Louie. Shoutout Boss JC. Nalilito ako JC. Mo yung ano ko. Hindi, pwede yun. JC James. Tapos flash mo yung ano ko. Channel. Subscribe kayo sa channel ko, JMSB. Boss, ano ulit name? Monly. Monly. Shoutout Boss Monly. YouTube. Kabayan ni Monly. And si Concy Benson. Benson po. Moto Benz. Nakapanibago lang pagka naka-record na eh, no? Mabait na. Mabait talaga na tayo. Stay safe. Thank you. Ride safe then later. Let's go. Kwentuhan ko na kayo about sa background and history natin. Ikot ko kayo sa LX. Boss, wait lang. Lumamig ulit eh. Isang bar. Pa-flyby ako dito, tapos pabalik. Flyby din. Tapos sinuli ako sa tol. Gusto mo na Hinuli ako sa tol, no? Overspeeding sa labas.
Galing yan sa ano, sa Chin Mount. Sa chin mount. Oo, ito. Para hindi malaglag ako. Sakto, dumating si Boss RJ, oh. Mauuna ka na? Oo. Shoutout, Boss RJ. Aga pa. Kaya nga eh. Eh, pakita natin yung helmet sa kanya. Oo, ganda rin. Parehas kami helmet. Bye-bye. Thank you po. Hataw tayo dito isa, no? So tayo po ay dati nang nagbablog, bike vlog po yun. Na-inspire din po tayo sa katulad ni Kong TV. Nagkaroon din ako ng personal vlog kasabay nung bike vlog na yun, na ginagaya natin si Kong TV. And that way, nagkaroon tayo ng kahihiyan sa sarili. Nag-cringe ako sa mga pinagagawa ko. Bata pa lang naman kasi ako nun. So siguro di na bata, 16, 17, 15 years old. Para tayong loko-loko, pinipilit nating maging komedyante na dito sa Motowell pwede naman palang maging natural lang sa pagsasalita sa vlog. Ngayon, I am very proud na posible siya na mag-vlog ka na natural ka lang, para mo lang silang kinakausap, pero with additional energy, skills, and care sa mga nanonood. Pagdating sa tono ng boses, pagdating sa pagkikwento, pagdating sa pagiging detalyado. Ayun na yun, napakasarap na nagagawa ko na uli mag-vlog sa paraang style ko na. Hindi na ako nang gagaya ng sikat na vlogger, or medyo magaya man natin, pero natural pa rin. Kasi si Idol Reed minsan nagagaya po natin, kasi siya talaga yung isa sa pinakamalakas na nag-inspire sa atin, no? Sumunod po doon si Idol Jaumoto. Si Torky hindi natin magaya, no? Pero idol ko rin po yun. So yun, marami pa tayong pwedeng banggitin na idol nating motovlogger. So yun ang background natin. Nagbablog na tayo way back 2015, 2016. Siguro nakita nyo na ako noon about ako sa filmmaking, sa mga montage, cinematic edits. Tapos gumawa rin ako ng cinematic vlog about sa pagbabike. Wala akong action camera noon, iPhone lang. And then in-stop ko, nag-focus muna ako sa senior high school days ko. Avoid kahihiyan mo na ganun. Tapos nag-work ako as a freelance videographer and photographer sa mga wedding events, debut. And then medyo nag-upgrade, naging SD editor tayo. Mas gusto ko yun, wala ka na masyadong equipments, rush ka nga lang sa ginagawa mo, pero chill lang. Mas okay yung bigayan, in a way na less risk sa mga gamit na pwedeng masira at bitbitin na ano tayo, na drain tayo dyan. Bakit nga ba sanay ako sa mga multimedia? Well, nasa akin na siguro, talent ko yun, yung pag-create ng mga cinematic film na gusto ko talaga makapag-create ng sarili kong movie, ganun. Ayun, na-realize ko yun na kung nakapag-create din ako ng sarili kong movie, or doon din ako pumasok sa film industry, hindi rin kakayanin. In a way na ayun, binasa na. Hindi na tayo mahataw, no? Kaya kwentuhan kasi tayo. Pag hinataw ko yun, nandun na tayo agad. Kukunti yung kwento ko sa inyo. So itong vlog na to, more on sa mga followers na natin to, no? Yung na-create nating mga fandom friends natin dyan na curious na sa background natin.
Hindi ako nakapagtapos ng college dahil doon. Dahil hindi rin naman ganun ka-prioritize yung college days namin sa course namin. Saka kumikita na kami, yun ang mindset, di ba? Pero hindi siya advisable, no? Hanggat maaari, tapusin nyo po yung college day or yung school nyo po. After nun, nakakapag-start na tayo ng pandemic, makapanood ng mga motovloggers. Tapos out of nowhere, Mio lang naman yung gamit ko. Hindi ako na-aspire magmotor kasi wala pang bili, ganun. Focus ako sa gears. Bigla ko na lang nakita na merong mga NK400 sa daan. Nung nakita ko siya sa daan, anong big bike yun? Bago lang yun yan. Matabang Duke 390 yung dating niya. Talagang head turner kasi ganda eh. Big bike looks talaga sa NK400 eh. Sinearch ko ngayon ano yun. Dati, ang affordable lang na big bikes ay si Dominar. Si Duke 390 medyo mahal pa nga yan eh. Pagdating sa masasabi mong entry level na 400cc, makakapag-expressway ka na. Yun yung nilulook up ko nun. Hanggang sa nakapanood na ako ng motovlog. Tapos unti-unti na na-develop. Ang dami ka na natutunan sa motor. Hanggang sa lagi na ako nanonood ng vlog ni Boss Reid at ng ibang motovlogger. Gusto ko na mag big bike. Gusto ko na rin mag motovlog. Gusto ko yung ginagawa ni Boss Reid. Parang masaya yun. Parang wala pa nga lang motovlog. Wala pang ano. Saya ko na mag big bike eh. Gusto ko yung speed. Gusto ko yung power. Tapos pinatest ride pa sa akin ni Kuya Ever yung Z1000R. Sheesh. Like, sabi ko ang lawak pa. From NK400 na nandun sa baba, tumaas pa lalo yung tingin ko kay Z1000R. At sa gitna ng mga displacement at big bikes na yun, ang dami pa palang option. Ang dami pang, pucha, nalabak tayo. Ang dami pang pwedeng ma-discover. So, ayun, nakakatuwa. Hanggang sa nakita ko yung mga ibang motovlogger, hindi na nila inaayos yung motovlog nila. Sikat sila pero yung angulo ng video paling, yung boses malabo, yung content, yung edit hindi na maayos. Sabi ko, kung ako yung may ganyang followers, ayusin ko yung edit ko kagaya ng ginagawa ni Boss Reid pagdating din sa sipag niya sa pagmo-motovlog. Ayun no, saka ibibigay yung excitement para sa mga tao. Doon nagsimula, nung nakita ko may mga motovlogger na sikat na wala, hindi na nila pinapahalagahan yung quality ng content nila. Nakapokus na lang sila sa content, sa nilalaman. Kung about sa babae, about sa prank, about sa bagong big bike, kunwari aksidente. Hanggang sa nawala na yung pagiging natural ng isang personality na sinusundan natin bilang motovlogger. Yung may sinusundan tayong buhay na alam nating totoo, na hindi scripted. Yun yung hinahanap natin eh. Yung makaka-relate tayo, yung makikita natin yung progress ng isang tao na may matututunan tayo, yung mga mararating niya in life. Yun yung gusto ko makita sa isang motovlogger. Bago ko pasukin yung motovlog, inayos ko muna yung pagsasalita ko. Hindi po ako ganito kaagad kagaling magsalita. Monotone po yung boses ko. Yes, may kagandahan yung boses ko, oo, pero hindi pa energetic, hindi pa buhay. Masyadong seryoso, no? Kaya 3 months akong salita ng salita habang naka-Mio gamit yung DJI Action 4 ko. Ang linaw nun, isa yun sa nag-push sa akin dahil ang ganda lagi ng motovlog ko. Kaya lang ako lang nag-i-enjoy kasi masyadong seryoso yung video. Buti na lang merong bago, Ace Pro, narinig din yung makina, alive talaga yung mga mangyayari. And then ayun, nakakatuwa. Eto na tayo. After kong gumaling magsalita, niready ko na lahat ng pwede kong matutunan sa ibang motovlogger pagdating sa pag-review. Inayos ko na. Gusto ko sa vlog tuloy-tuloy. Pag may sinabi ko, dapat yun yung pinapanood nyo. Halimbawa 10 minutes yung video, unang part 1 minute, may topic ako doon, dapat makumpleto ko yun. Dapat kung ano yung sinasabi ko, napapakita ko sa inyo. Dapat reliable ako. Bomba lang tayo ng kalmado. Alright. About myself na ba yung sinabi ko na yun? Dati ko pa gusto magka big bikes. Kaya lang, dahil hindi ko afford, ayoko siyang pumasok o sumagi sa isip ko. Noong mga panahon na may work na tayo, parang pwede kang mangarap na baka sakaling afford mo. Doon tayo nagkaroon ng interest sa big bike. Na parang nasabi ko na dapat matagal na ako meron na ito. Ito pala yung life, ito pala yung magpapasaya sa akin, ito yung bubuhay sa akin. Kahit na sa paraan ng pagpapatakbo ko na parang ito yung papatay sa akin,
or sa ating mga rider, ito rin yung bumubuhay sa atin na parang kahit gaano na nakakatakot yung future natin or yung mga nangyayari in life na nahihirapan tayo, nagkaka-problem tayo, nape-pressure tayo. Ano kaya nangyari dun? Nasaan na ba ako? Yung tipong hahanapin mo, natanong nyo na ba yung sarili nyo? Ano yung kaisa-isang bagay na gusto nyong gawin na kahit anong pagod nyo, pag uwi nyo, tuloy-tuloy pa rin kayo yun yung gagawin nyo? Bawa, gumising ka na maaga, ginabi ka na, late ka na umuwi, pero excited ka pa rin mag-edit, excited ka pa rin mag-work, excited ka pa rin mag-create, maging creative, excited kang ayun, buti na lang meron tinatawag na vlogging at kumikita sa pagbablog, no? Kasi kung lumang panahon to, wala, anong sense ko or anong point ng buhay ko na bablog ako? Hindi pa uso vlog, di mo kaya mauso yung vlog ka na. Sakto lang siguro sa generation ngayon, sa ngayong panahon na may vlogging at parang dito ako okay makapag-tell ng story, makapag-share ng experience na masaya ako kahit nakakapagod siya, sobrang tagal po mag-edit. Nung pinasok ko tong motovlogging, gusto ko mag-swear na gusto ko mangako na ito yung bagay na kahit na anong maging pagod ko, kahit na anong maging hirap, itutuloy ko. Ito yung gusto ko na parang wala akong pagod, na parang wala akong gutom. Pero wag yun, unhealthy yun, di ba? Ano lang, exaggeration lang, expression lang. Ito yung tutuloy kong gawin. At isa sa napakagandang description dito sa ginagawa ko na to bilang Motowell, ito yung kada araw paggising ko, ito agad yung gusto kong simulang gawin. Like, alam mo yun, may purpose ka na in life. Dito ko nahanap yung purpose ko. Hindi lang about motovlogging siguro. Nai-specific lang natin pagdating sa motovlogging, pero alam ko meron pa marami pang bagay na laman to at meaning yung pagmo-motovlog ko. I have finally found my purpose. Nang dumating ako sa point na parang ayoko nang lumaban in life, na parang ayoko na mag-work, nonsense. Ang creative ko pero wala, hindi naiipon kung saan lang napupunta. Iba't ibang tao lang ang nakikinabang. This time sa motovlog, nakikita ko yung ginagawa ko, naiipon, pati yung memories, pati yung arts ko, pati yung improvements ko nasa isang platform. At the same time, may potential pa na kumita na sana, oo, kasi ito na yung gusto ko maging work. Gusto ko nang ilaan yung time ko dito. Yun, pasensya na guys, masyado palang malalim si Motowell or seryoso. Yes, kasi dumaan tayo sa depression, lahat naman tayo pati ng pandemic. Ayoko na lang masyadong seryoso, pero alam yun, pag nahirapan ng sobrang tao, is either mategok or maging strong or maging simple at magising na sa katotohanan ng buhay. What's the point? Na parang bakit na yung Motowell? Ano yung goal ni Motowell? Sana ma-look forward natin yun, na kung saan ba mararating na itong motovlog ko or ng pagiging Motowell ko. Yung magandang boses ko. Yung thrilling at medyo thrill natin na pagpapatakbo. Na-miss gear pa. Medyo dumadami na sasakyan dito. U-turn na tayo dito sa Migas. Tapusin ko na yung vlog. Sheesh, layo na narating natin sa kwentuhan na yun. Ang meaningful kasi no. Ganda nung sinabi ni Boss Gab pagdating sa motovlog. Para siyang nagra-ride at nakikinig ng podcast at the same time. Thank you Boss Gab. Siguro ganun din yung dating ng vlog natin. Pagpapatuloy ko rin yung pag-review ng iba't ibang motor soon or sa mga next kong upload, dahil panigurado the way na ina-express ko yung feeling ko sa paggamit ng bawat motor is nagugustuhan nyo, napipil nyo, nai-imagine nyo yung gusto ko description or kung paano ko i-describe yung paggamit sa bawat motor, kung ano yung pinagkaiba-iba nila. Hataw na lang tayo pa uwi nito, tapos boom, tapos na yung vlog natin. Ganun lang naman natin lagi tatapusin ang format. At kung nagustuhan niyo po yung paraan ng pagkikwento ngayon kahit masyadong seryoso, comment down below kung ano yung mga gusto niyo pang sagutin ko next time. Pero yung about sa identity natin,